Kapag mabilis yung pagtaas sa world market ng presyo, yung replacement cost na nare-reflect kaagad-agad, no? Pero pag bumaba naman, delayed or kakaunti lang yung rollback, no? So asymmetrical yun ang sinasabi. So mas makikita ito kung may transparency sa unbundled price, no, unbundled components ng retail price, at makikita kung may excessive margin. Yun yung pwedeng i-monitor na kung Oo. sumusobra ba yung patubo ng mga ng mga nagbebenta ng gasolina, ng diesel, no, yung ating mga players sa industry, yung mga ating mga gasolinahan, no. So doon makikita kung may excessive na tubo, kung may pasobra-sobrang tubo, no. At saka kung hindi nga nila kung hindi sapat yung pagro-rollback kapag time na ng pagro-rollback, ganun. So kung yun ay masasama sa kung i-amend ang oil deregulation law, no. Baka magkaroon ng motivation to curb yung kanilang excessive na tubo, But the no. transparency and unbundling of all this cost, hindi naman kailangan ng batas. Kung i-institutionalize, no, kasi sa ngayon kasi may resistance kasi sinasabi meron kasi silang so talking of lobby, merong group yan na sinasabi nila na merong mga confidential information, no, about the components of their prices na hindi pwedeng i-divulge, no, yung kanilang mga advertising strategy, marketing strategy, at saka kung ano pa mang ibang confidential na cost components that they agreed with their suppliers, with their middlemen, ganun. So yun yung resistance nila dito sa sa transparency measure na to.